Hello, what's up mga katok mo? So, yun na nga magre-react ako dito kay Miss Ma'am na nag-viral, isang teacher na nag-viral habang pinapagalitan niya yung mga students niya. So, yun na nga mga katok mo, ang masasabi ko lang dito kay Miss Ma'am ay saludo ako sa iyo. Grabe ka, Miss Ma'am. So mga katok, masasabi ko lang, normal lang na pagalitan ng isang teacher ang kanyang estudyante or ang kanyang mga students. It's very, very normal. Kasi di ba nga, ang mga teacher, ang mga guro ay pangalawang nanay ng mga anak natin sa loob ng school. So ibig sabihin, binibigyan sila ng lisensya para payuhan o pagalitan ng ating anak kapag matigas ang ulo, hindi nakikinig sa klase at higit sa lahat super super pasaway. Pero ang mali lang doon ni Miss Ma'am, mga katok mo, ay pinapagalitan niya ang kanyang mga students via live sa TikTok. Ano yun? Para saan? Para pa-famous ba, ma'am? So, yun na yun. Katulad nga sinabi ko mga katok mo is ang teacher ay pangalawang nanay nga ng mga anak natin. So, ibig sabihin, ang ginawa ni Miss Ma'am, isa siya sa mga parents, kung parents siya, isa siyang pasaway na parents din, di ba? Ang mga nanay kasi ganito kasi yon. Ang mga nanay, kapag pinapagalitan niya yung anak niya, silang dalawa lang. Or pinapagalitan niya sa loob ng bahay, privately. Pero meron din mga nanay na pinapagalitan ang anak sa ibang tao, na may ibang tao or mga kaibigan niya, which is not good. Yun yung ginagawa ni Miss Ma'am. Sa loob ng classroom, may teacher, students, di ba? Kung papagalitan kayo ng teacher nyo, dapat kayong ikaw na teacher at yung mga estudyante mo lang. Yung galit mo nandoon lang sa loob ng classroom. Pero ang i-expose mo pa yon sa social media or expose mo pa yon sa labas, parang ano yon, hindi na makatarungan po yun, Miss Ma'am. Maling-mali po kayo doon, Miss Ma'am, ha? Sabi niyo po, di ba, na nabanggit niyo pa yung salitang respeto, pero sabihin ko po sa inyo, ang salitang respeto nagsisimula po sa sarili. You should respect yourself first. Tingnan mo yung sarili mo, respeto ka ba bago ka i-respeto ng ibang tao. Kasi ang totoo po niyan, wala po yan sa taas ng pinag-aralan. Wala po yan sa professionalism mo para i-respeto ka. Yung manner, parang nakalimutan niyo po yung salitang manner. Nandun po yung sa ethics of mga teacher, di ba po, Miss Ma'am? So yun na nga po mga katok mo, mali po yung ginawa niya na pagalitan sila via live. Kung pinapagalitan niya yung estudyante niya, dapat sa kanila lang yun at ng mga estudyante niya sa loob ng classroom. Hindi i-expose sa social media kasi para siyang nanay na pinapagalitan yung mga anak niya sa labas ng bahay kasama mga barkada niya, mga kaibigan niya, mga ibang tao. Yun yung ginawa ni ma'am. Yun yung sarili ng parents na pinapagalitan yung anak niya sa harap ng ibang tao. Hindi ba? Mali siya doon. Mali ka doon, Miss Ma'am. Hindi mo dapat ganyan. Bakit mo ba ginawa yung via live? Ha? For what? For famous? Pagain ka, ma'am? Ha? Para ano? Para social media influencer ka rin. Ganun po ba yan, ma'am? Alam niyo po mga katok mo, mataas po ang respeto ko sa mga teacher. Or kahit sino pa yan, mga guro, teacher, instructor, professor, napakataas po ng respeto namin mga mamamayan sa kanila. Bakit? Bakit mataas ang respeto natin sa mga guro? Kasi po ganito po yun mga katok mo. Walang engineer, walang doktor, walang business tycoon, walang mga scientist kung wala yung mga guro na yan. Lahat dadaan sila sa guro para matuto sila, para magkaroon sila ng knowledge of learning. Kaya ganun kataas ang respeto natin sa mga teacher. Hindi tayo matututong magbasa, hindi tayo matututo sa buhay kung walang guro, di ba? Hindi tayo matututo ng mga pagkukwenta-kwenta kung walang guro. Kahit hindi ka pa nakatapos, dadaan ka pa rin sa guro, di ba? Nanay mo, your first teacher is your mother. So, yun na nga po, kaya mataas po ang respeto natin sa mga teacher. Kaya naman po, may mga teacher po minsan din na parang hindi nakare-respeto, di ba? Kasi po, katulad ko po na sinabi niya, hindi siya nag-board exam para hindi siya irespeto. So, ibig sabihin po ba, kapag yung mga nakatapos po ba ng education tapos hindi nakapasa sa board exam, hindi po rin po ba sila irerespeto kasi hindi sila passer, or yung ibang tao po ba hindi rin irerespeto kasi hindi sila board passer. Ano ba naman yan si ma'am? So mali po si ma'am doon. Board passer ka man o hindi, you gain to earn a respect, but makukuha mo lang yung respeto na yon kapag nakita ng tao sa iyo na respeto ka po, ma'am. Pero sa ginawa niyo po yun, ma'am,
For me po hindi po kayo karespeto. Saludo po ako sa klase niyo ng patuturo niyo sa ginawa niyo sa mga student niyo na kumbaga inilabas niyo yung yung hinaing niyo sa kanila. Pero gawin mo yun via live, hindi po yun. At ang pagrarant mo na, iunahan mo na yung future nila kasi pasaway sila, kasi matigas ang ulo na wala silang mararating sa buhay. Mali ka po doon, ma'am. Kasi may mga kakilala ko dati since last high school ko na mga pasaway, pero ngayon sila na yung mas may narating sa buhay doon sa hindi pasaway at hindi matalino. Wow! Sabi pa sa estudyante mo na hindi na nga kayo matalino, masama pa ang ugali nyo. Ano po ba ang purpose ng teacher, di po pa? Anong purpose ng guro? Yun ay turuan sila. Turuan sila sa mga mali nila, sa mga mali ng student nila. Hindi yung dagdagan pa yun. Porket ba't walang mararating sa buhay? Di, ipakita mo na may mararating siya sa buhay. Ituro mo sa kanya yung tamang daan. Hindi yung ikaw pa yung number one na question sa kanya sa future niya. Ikaw pa yung mag-encourage sa kanya, isasaksak mo pa sa utak ng estudyante mo na wala siyang mararating sa buhay. Mali mo yun, ma'am. So, yun na nga po, mga katok mo. Yun yung masasabi ko nga po kay ma'am is, isa po siya isa po siyang klase ng parents. O parents man po siya, isa po siyang klase ng parents sa pinapagalitan yung anak niya sa harap ng ibang tao, which is not good, which is not healthy. Kasi pag ganun kasi po nakaka-traumatize yun, di ba? So, Miss Ma'am, para sa ito, Miss Ma'am, bago kayo respeto, tingnan mo muna yung sarili mo, respeto ka ba? Tingnan mo muna yung pag-ugali mo, kung irerespeto ka ba ng ibang tao. Kasi kahit teacher ka man, di ba? Kahit gaano kataas ang antas ng pinag-aralan mo, kung hindi ka respeto yung pag-ugali mo, hindi ka irerespeto ng tao. Kasi ang salitang respeto, nag-uumpisa sa sarili. At yung ginawa niyo pong pagla-live po, via live po, sa pinapagalitan yung estudyante po, hindi po yung gawain ng mabuting teacher. Pa-famous yun. One thing din mga katok mo na nakadisappoint din kay Miss Ma'am is yung sabihan niya na ang kakapal ng mukha ninyo. Oy, yung mga ibang estudyante dyan, kahit ganyan yung nagsasabihan ng nanay nila or ng parents na nasabihan ng ang kakapal ng mukha nyo. Parang hindi teacher nagsalita doon eh. Sabi niya ugaling squatter. So sinabi niya yung sino ugaling squatter, ma'am? Di ba po kayo? Yung pagrarant niyo is pagrarant ng isang squatter. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kung ako yung estudyante mo, ma'am, sasabihan ko rin na mas makapal yung mukha mo, ma'am. Hindi ba sabi niya na hindi binabayaran siya para hindi siya irespeto? Excuse me, sino ba ang nag-teacher, di ba? Ikaw po. Ano ba ang purpose mo para bakit nag-teacher ka o bakit nag-eduk ka? Yun ay ipasa mo sa iba or ituro mo sa iba o sa kabataan yung tamang landas, hindi yung tamang pagmumura. Grabe ka naman, ma'am, dun na sabi niya na mag-board exam din kayo. So, tingnan mo sila, ma'am, after 10 years or after 5 years or baka nga top 1 pa yung mga pinapagalitan mo eh. Tapos ikaw, ano ka ba? Baka nga pasang awa ka pa, di ba? Or baka nga may backer ka pa kaya ka naging teacher Hindi ko po nila lahat kaya mostly kasi minsan may mga backer ang mga yan kaya sila nagiging teacher or kaya sila nakakakuha ng item. Tapos yung mga matatalino pa, sila yung napag-iiwanan. Sila yung, tawag doon, sila yung nahihirapang makapasok. Kung sino pa yung mga pulpul na teacher-teacheran, sila pa yung mas mabilis nakakapasok kaysa sa backer. Ma'am, hindi ko po kina-question yung kung paano kayo naging teacher. Yes, word passer po kayo. Pero hindi po lahat ng word passer is qualified para magturo. Kayo po, parang hindi po kayo qualified doon, ma'am. Hindi ko po dyan-judge yung pagkatao nyo kasi po wala pa naman po ako nararating. Kabilang po ako doon. Pero kayo po yung i-judge nyo po yung future ng estudyante nyo. Baka magulat ka na lang po, nasa harapan mo na yan, milyonaryo na yan. Kaya ma'am, kung gusto mong irespeto ka ng ibang tao, yes, hindi ka nag-board exam para hindi ka irespeto. Pero kahit hindi ka pa nag-board exam, ma'am, kung ka-respeto yung ugali mo, din irerespeto ka ng ibang tao. Kasi nag-uumpisa po ang respeto sa sarili, katulad na sinabi ko kanina, at ang paghanga sa'yo ng ibang tao kasi parang ikaw, ma'am, wala ka pong manner. Pag-aralan niyo po muna ang salitang manner kasi itinuro yun sa school. Nakalimutan niyo po yun, ang manner or JMRC. Hindi po mga katok mo, hindi lang po yung live na yun na nakita ko viral live ni Miss Ma'am. Nakita ko rin po dati na about yung topic na about sa cheating exam na ginawa niya din yung live. Yung pare-pareha sila ng correct at pare-pareha sila ng mali.
Mali din po yun. Kasi marami din ako nakikita na teacher din na nagla-live sila or nag-a-advise sila sa mga student nila via live. Pero okay naman kasi may maganda rin naman purpose yung sinasabi nila. Kasi ini-enhance nila yung mga students nila about sa life, about sa mga dapat nilang gawin, about kung paano nila respeto yung mga magulang nila, or about kung paano sila magsusumikap. Unlike kay Miss Ma'am, na ginagawa niya is ini-expose niya yung mga student nila sa kamalian nila. Ini-expose niya yung mga student nila sa pamamagitan ng pagmumura sa kanila at pagrarant sa kanila ng mga mali ng student nila. Ini-expose niya na wala silang mararating sa buhay. At ini-expose niya ang mga di magandang ugali. Diba? Bakit hindi na lang niya gayahin kung magla-live man siya? Bakit hindi niya gayahin yung ibang teacher na nagbibigay or nagbibigay ng kaalaman nagbibigay ng karagdagang kaalaman para mas matuto pa yung student nila. Marami na ako na-encounter niyan sa TikTok ng mga inspirational teachers na nagsasabi na ng mga thoughts, mga positive quotes sa mga student nila or mga positive vibes ba. Si ma'am ang binibigay niya is puro negative vibes. So sinasabi mo rin ba ma'am yung mga hindi board pastor hindi nire-respeto? Ma'am, ang mga teacher po pinipili po yan kung sino re-respeto o hindi. Hindi naman po porket teacher kayo, kailangan respeto na po kayo, di ba? So ibig sabihin kami mga hindi teacher, hindi na kami re-respeto. Si ma'am po ay punong-puno ng kanigahan sa buhay niya. Ma'am, kulang ka ata sa dilig eh. Joke. So, yun na yun. Yung nakatok mo. At para kay ma'am, tigilan na po yan ng ma'am pag-live nyo ng pagrarant kasi hindi po kayo magiging famous yan. Marami po kayo magiging basher, maraming saludo sa inyo, pero mostly is basher. Yung pag-live ba via pag-live ba via TikTok habang nirarant ng estudyante nyo is hindi po nakaka-famous yan. Hindi po nakakatataas ng respeto sa sarili, nakakababa po yan ng dignidad. Gayahin nyo na lang po yung mga teacher na nagkaroon ng motivational quotes. Sana po mailigtas nyo pa yung sarili nyo kasi tingin ko mananagot po kayo. Joke lang ma'am, I respect you ma'am. Yun na nga mga katok mo, yun na yung reaction ko. So, ang masabi ko lang naman sa mga estudyante ni ma'am na hindi na-expose pero na-expose pagrarant ni ma'am kasi alam na kung sino sila kapag nakita na yun, alam na kung sino yung mga estudyante na yun. Huwag na kayong pasaway naman, kaya napapagalit ng kayo eh. Kaya nagpasaway kayo. Mag-aral na lang kayo ng mabuti at patunayan nyo dyan kay Miss Ma'am nyo na kaya nyo rin maging board passer. Kaya nyo rin yung mga rarating niya at may hihigitan nyo pa si Miss Ma'am. Yun na yung revenge nyo na lang kay Ma'am. Wag na yung i-expose din si Ma'am kasi kawawa naman si Ma'am. Nakita nyo naman, di ba, pinaghirapan niya daw yung pagiging board passer niya. So, as a good student, mag-aral ka na lang ng mabuti. As a good student, as dating pasaway na naging good student, is maging board passer ka na rin sa anumang larangan para masabi mo kay Ma'am na kahit ugaling squatter ka, kahit laking squatter ka, kaya mo pa rin siyang lagpasan. Maging inspiration mo na lang si Ma'am. Yes! Maging inspiration niyo si Ma'am na huwag kayong maging katulad ni Ma'am nyo na mahilig magalit at magmurmura. Okay, para sa mga estudyante dyan, do your best. Patunayan nyo kay Ma'am nyo na minaliit kayo na kaya nyo siyang lagpasan. So yun yung mga katok mo. So, sa lahat po ng mga teacher, mga professors, mga instructors, sa lahat ng bahagi ng larangan ng edukasyon ng Commission of Higher Education, saludo po kami mga OFW sa inyo. Mabuhay po ang mga teachers sa buong mundo. And for the last part of this video, I for you this Miss Ma'am. Ito ang kasabihan ko sa iyo, Miss Ma'am, at ang masabi ko sa iyo. Miss Ma'am, ituro mo naman sa akin ang daan papunta sa puso mo.